Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nag-anunsyo na kinansila na ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Kasunod nito, agad inatasan ang Pangulo, ang Department of Foreign Affairs at Philippine National Police na tiyaking hindi na makakapagtago pa ang dating kongresista sa iba't ibang bansa. Si Ko ay pinaniniwalaang nasa Portugal at posible may hawak na Portuguese passport. May warrant of arrest ngayon ang korte laban sa dating mambabatas dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects. Una nang ipinahayag ng Philippine National Police na bumuo sila ng tracker team para arestuhin si Ko at iba pang isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon! Samantala, sisimula na ng Independent Commission for Infrastructure sa lalong madaling panahon ang masusing pagbusisi sa lahat ng isinumiting materyales kaugnay ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects para sa pagpapatuloy ng case build-up ng ICI. Kabilang narito ang ikatlong batch ng kahong-kahong dokumentong may kaugnayan sa flood control projects mula sa Philippine National Police. Ayon kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes, maaari nila ito magamit sa mga susunod na referral sa Office of the Ombudsman. Samantala, sa nalalapit na effectivity ng resignation ni dating Department of Public Works and Highway Secretary at ngayon ICI Commissioner Rogelio Babe Singson, walang anumang rekomendasyon o pangalang isinumiti sa Malacanang sila Justice Reyes para sa posibleng humalili sa maiiwang posisyon. We're still getting the soft copy because there are 94 boxes. So I have to wait for the summary of the soft copy. Pero with those documents, are we expecting new referrals? We have to look at the documents first. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, naniniwala si Senator Francis Pangilinan na malinis na ang bersyon ng Senado para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Siniguro nilang maliwanag, partikular na ang lokasyon ng mga proyekto para hindi na mangyari ang mga ghost project. Malaki rin anya ang na-improve sa proseso ng pagpapasa ng panukalang pondo. Kinumpirma naman ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na tuloy na ang budget sa BICAM sa Biyernes, December 12 mula alas 10 ng umaga. Ngunit, imbes na isang government establishment sa Intramuros, isasagawa na ito sa Philippine International Convention Center o PICC. Well, kaya nga bantayan natin yung BICAM, di ba? Tiyakin natin na hindi na maulit yung mga insertions na nangyari noon at maging transparent lahat. So, open BICAM, dapat tiyakin yan para kwentas klaras, no? At everything is transparent. Hataw Balita ngayon! Itinalaga ng Kamara ang 12 kongresista bilang delegasyon para sa Bicameral Conference Committee o BICAM meeting kaugnay ng 6.973 trillion pesos na national budget para sa taong 2026. Gabi ng Miyerkules, December 10, nang ihain sa plenaryo ng Kamara ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang motion para italaga ang 12 kongresista. Pinagtibay ito ng Kamara. Si House Appropriations Committee Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing ang mangunguna sa contingent. Sa BICAM, pinaplansya
ng Kamara at Senado ang magkakaibang bersyon sa ipinasang panukalang pondo ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Mr. Speaker, I move to designate the following members to the Conference Committee on the Disagreeing Votes on House Bill number 4058, the Financial Year 2026 General Appropriations Bill. Micaela Swansing, Albert Garcia, Christine Singson-Mihan, Jose Alvarez, Maricar Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, Jesus Romualdo, Brian Yamsuan, Javier Benitez, Marcelino Libanan, and Alan T. Hataw Balita ngayon. Naghain naman kahapon si dating Senator Ramon Bong Revilla ng kanyang kontrasalaysay sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng reklamong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Nasama ang pangalan ng dating senador sa reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito ay matapos siya ang pangalanan ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback sa maanumalyang proyekto. Hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang dating senador. Ayon sa kanyang tagapagsalita ni si Attorney Francesca Lourdes Senga, umaasa sila ng patas na pagdinig ng DOJ sa reklamo. Hahayaan nilang gumulong ang legal na proseso. Maliban sa kanyang counter-affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Hataw Balita ngayon. Target naman tapusin ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Marso ng susunod na taon ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate sa Paco, Manila noong manalasa ang Bagyong Juan. Kahapon, ininspeksyon ng MMDA at Manila City Local Government ang pumping station. Inihayag ng DPWH at MMDA na sa loob ng 2 linggo ay maikakabit na nila ang stop log o bakal na magsisilbing pangharang sa tubig. Matapos na masira ang floodgate sa Paco Pumping Station noong manalasa ang Bagyong Juan, halos gabi-gabi na ang nararanasan nilang pagbaha dala ng high tide. Yung stop plug po, hindi po siya kahoy. Yun po yung bakal na nakikita niyo sa likod. Ano po ang purpose ng paglalagay ng stop plug? Yan po ay ilalagay para harangin yung tubig. Para kahit po mag-high tide sa Manila Bay, hindi po papasok papunta ng Paco yung tubig na nagkokos ng pagbaha. So, itatanong nyo naman, paano naman kung ang tubig ay galing inland? Yan naman po, ang mag-handle niyan ay yung ating pumping station. And I was informed by the Korean consultant of DPWH and MMDA na yung para hindi mag-backflow, may gagawing mekanismo temporarily for the next 2 weeks. Yung tunay na solusyon would be finished by March. So we are hoping before the end of the year, sana wala nang tubig na umakyat sa Paco area. Hataw Balita ngayon. Samantala, pinalawig ng Department of Finance ang amnesty sa mga hindi pa nababayarang estate tax hanggang December 31, 2028. Ang estate tax ay one-time payment na binabayaran sa gobyerno upang legal na makapaglipat ng mga ari-arian sa tagapagmana mula sa isang namayapang individual. Sa ilalim ng tax amnesty, hindi na pinababayaran ng multa, interes at iba pang charges, kundi ang mismong principal o buwis na lamang. Sasaklawin ito ang mga may-ari, mga ari-ariang naiwan ng mga namayapa hanggang May 31st, 2022. Habang pinapayagan naman ang hulugang bayad na maaring hatiin sa loob ng 1 taon.
Ayon sa pahayag ng DOF, ang estate tax amnesty ay upang bigyan ng mas mahabang panahon ang mga pamilyang hindi agad nakapag-asikaso ng papeles dahil sa kakulangan sa pera o iba pang dahilan. Ito yung buwis na binabayaran doon sa pribilehiyo ng paglipat ng mga ari-arian mula sa namatay papunta sa mga tagapagmana. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad na ng ilang hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang maibsan ang inasahang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong holiday rush. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, lumagpas na sa kapasidad ang major thoroughfares, partikular na ang EDSA, kung pag-uusap ay volume ng mga sasakyan na dumadaan dito upang mapamahalaang mabuti ang mataas na volume ng mga sasakyan. Ayon kay Artes, ilang adjustments ang kanilang ipinatupad. Kabilang dito ang pinatinding clearing operations sa mabuhay lanes na nagsilbing alternatibong ruta ng mga dumadaan sa EDSA. Hinimok rin ng MMDA ang publiko na gamitin ng major public transportation systems tulad ng EDSA Bus Carousel, Metro Rail Transit o MRT at Light Rail Transit o LRT. Nagipag-ugnayan na rin nila sila sa Transportation Department upang pahabain ang operasyon ng MRT at LRT. Sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos last year ng same week, first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicles sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Hataw Balita ngayon. Sa ikalawang araw ng transport strike ng grupong Manibela kahapon December 10, sumugod sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupong Manibela para iparating ang kanilang hinaing at igiit na aksyonan ang mga nakabimbing petisyon. Kabilang narito ang pag-i-issue ng Provisional Authority at Certificate para makapag-operate at makabiyahe. Kasama na rin ang pag-iimbestiga sa mga aligasyon ng payola sa ahensya. Nanggagalaiti naman si LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II nang harapin ang mga tsuper na nagsagawa ng protesta sa kanyang tanggapan dahil ginawa na umano nila ng paraan ang lahat ng mga ito. Kailangan lang anya silang bigyan ng sapat na panahon para matapos ang kanilang trabaho. 37,000 ang inabutan ko 2 months ago. Ngayon, ilan? Ako bakit tayo ngayon? Salamat po. Ako bakit tayo ngayon? Salamat ilan po. pa? Salamat po, Chairman. Kumusta yan? Kumusta? Meron na po tayong PA. Kumakayod na. Hindi na PA. Prangkisa na. Ang ibig ko sabihin, naiintindihan ko po ang problema. Pero ang problema, hindi ko kayang solusyonan overnight. Isang tao lang po ako. 37 folders, isa-isa nga pinipirmahan. Kasi noong panahon ng dating mga nakaupo, inaabot kami ng hanggang gabi pero hindi kami kinakausap, hindi lumalabas. Kaya kami nandito lahat ngayon para nang sa ganon, mas mapakinggan pa yung hinahingi, mas makita pa yung lawak po ng mga mawawalan ng hanap buhay. Hataw Balita ngayon. Samantala, simula sa araw ng Linggo, December 14, uumpisahan na ng Department of Transportation ang pagkakaloob ng libreng sakay ng mga tren ng LRT-1, LRT-2 at MRT Line 3. Sa December 14, libre ang pamasahe sa tren ng mga senior citizen. Sa December 15, libre ang mga estudyante. December 16, libre ang mga OFW kasama ang
ang kanilang pamilya. December 17, libre ang mga teacher at health worker. December 18, libre ang persons with disability at mga lalaking pasahero. Samantalang sa December 19 naman, libre ang mga empleyado ng gobyerno. December 20, libre ang mga babaeng pasahero. December 21, libre ang kahit ilang miyembro ng pamilya. December 22, libre ang solo parents at miyembro ng LGBTQIA+. Sa December 23, libre ang empleyado ng pribadong sektor at mga kasambahay. December 24, libre ang mga uniform personnel, veterano at ang kanilang pamilya. At sa December 25 ay libre para sa lahat ng pasahero. Bagamat maiisip natin na ito ay mga simpleng proyekto, sa kabila ng lahat ng ating naranasan ngayon sa sakuna, sa kalamidad, sana ho, itong mga maliliit na proyekto ay tanggapin nyo bilang pamaskong handog ng ating Pangulo at sana po kahit papaano makapagbigay po ng konting ngiti sa lahat po ng pasahero, kababayan at mga Pilipino. Nagpasaring ang isa sa mga kilalang kritiko ng pamilyang Duterte. Kwenestyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang timing ng pagbiyahe ng kapwa kongresista na si Davao City Representative Paolo Polong Duterte. Kasunod ito ng naiulat na hiling na paintulot na makapagbiyahe sa 17 bansa at teritoryo mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Sa gitna ito ng umano'y questionableng proyektong kontrabaha sa Distrito 1 ng lungsod ng Davao. Kung matatandaan, ang makabayan lawmaker ang humiling sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ang nasa 4.4 billion pesos na halaga ng flood control sa distrito ni Congressman Pulong dahil sa posibleng anomalya. Pero ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, karapatan ng kongresistang maghain ng travel clearance requests. Gayunman, dapat handa rin nitong harapin ang mga aligasyon sa kanya. Kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa First District ng Davao. No? So, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. Malaya naman siyang mag-request ng travel clearance sa House of Representatives, pero very important po na he should be able to make himself available pagka nagkaroon na po ng proceedings on syempre Davao City infrastructure projects. Hataw Balita ngayon. Pag-abuso sa kapangyarihan ng mga politiko ang nag-uudyok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawing prioridad ang 4 na mahalagang panukalang batas. Kabilang din dito ang reforma sa party list system, anti-political dynasty at pagtatatag ng Independent People's Commission o IPC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Clea Castro, nais ng Pangulo na mapalakas ang kapangyarihan ng mamamayan at makapamili ng nararapat na leader. Ipinaliwanag naman ng Malacanang ang dahilan kung bakit hindi sinertify bilang urgent bill ang mga nabanggit na panukalang batas. Ayon kay Castro, malinaw rin naman anya ang mensahe ng Pangulo na mapag-aralan muna itong mabuti para maipasa kaagad ng Kongreso. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. At sa ating global news, pinailawan kagabi ang Sydney Harbour Bridge kasabay ng pagsisimula ng social media ban na ipinatutupad sa Australia.
kasabay ng pagpapailaw nakalagay ang mensaheng Let Them Be Kids. Simula kahapon, December 10, ipinatutupad na ng Australia ang social media ban sa mga edad 16 anyos pababa. 10 social media apps ay pinagbabawal sa mga kabataan, kabilang ang TikTok, Instagram, YouTube, X at Facebook. Hataw Balita Ngayon. Samantala, pinabulaanan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang naging pahayag ni United States President Donald Trump na iniiwasan nito ang pagkakaroon ng eleksyon sa bansa dahil sa digmaan laban sa Russia. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Handa na ang Ukraine sa eleksyon kung magagarantiya ng Estados Unidos at kaalyadong bansa sa Europe ang seguridad nito. Ito ang naging pahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky bilang pagtutol sa pahayag ni US President Donald Trump na ginagamit nito ang digmaan para maiwasan ang pagsasagawa ng halalan sa bansa. Matatanda ang nakatakda na sanang matapos ang 5 taong termino ni Zelensky noong May 2024. Ngunit hindi ito natuloy matapos na magdeklara ng martial law sa bansa nang kubkubin ito ng Russia noong 2022. Kung sakali man matuloy ang halalan, maaari umanong maisagawa ito sa mga susunod na 60 to 90 days. Binigyang diin ng Ukrainian leader na ang pananatili niya sa posisyon ay nakasalalay sa desisyon ng mga mamamayan ng Ukraine at hindi ng mga dayuhang leader. Gayunpaman, nagbabala ang maraming mambabatas sa bansa at mga eksperto na hindi magiging ligtas o patas ang pagsasagawa ng halalan habang nagpapatuloy pa rin ang digmaan. Lumabas sa isang survey na karamihan sa mga Ukrainian ay tutol sa pagkakaroon ng botohan hanggat hindi pa nito nakakamit ang kapayapaan. Nagpapatuloy naman ang diplomatic talks ng Ukrainian President sa Europe habang hinihimok siya ni US President Donald Trump na sumang-ayon na sa peace agreement. Isang peace agreement na ang kaakibat ay ang pagsusuko ng kanilang teritoryo na bagay namang mariing tinututulan ng Kyiv. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, James Hilario. Samantala, inaasahang mag-ooperate sa Japan para sa commercial use ang isang autonomous passenger ship o ferry. Maaari ito ang ferry na magiging kauna-unahan sa buong mundo na walang nagpapatakbong kapitan. Ayon sa Nippon Foundation, ang kanilang Olympia Dream Seto na nag-ooperate sa pagitan ng Shin Okayama Port at Tonosho Port ay magsisimulang mag-operate ng semi-autonomous ngayong Huwebes. Inaasahan naman ang autonomous navigation ng kanilang ferry ay magsisimula sa katapusan ng Marso sa susunod na taon. Live po, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginoong Nas Brigera, ang Chief ng Information Officer and the spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BFAR upang talakayin ang mga abot-kayang food alternatives sa gitna ng pagtaas ng presyo ng galunggong. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Annie, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Thank you very much, sir. Ang first question po namin, ano po ba ang abot-kayang alternatibong isda o protein source na maaari niyong i-rekomenda sa publiko habang mataas po itong presyo ng galunggong? Yes, tama po kayo dyan, Ma'am Annie. May mga alternatibo po tayong klase ng isda, no? Ngayong eto nga ang sitwasyon natin na may kataasan yung presyo ng galunggong ngayon. Habang nagpapatupad po tayo nitong close fishing season sa Palawan, nandyan po ang tilapia at ang bangus. Ito po yung mga locally produced natin din na mga aquaculture products. At mas kumpara sa galunggong, mas mababa po ang presyo po nito. At masasabi po natin na alternatibong pwedeng pagkuhanan ng protina ng ating mga kababayan. Yung tilapia, for example, sa merkado ngayon ay nasa 130 to 160 pesos per kilo nito, no, sa ating mga primary and secondary markets. Yung bangus naman po sa ngayon ay nasa 180 to 220 pesos per kilo. Depende po ito sa laki
nung bangus na mabibili nila. So ito po yung inire-recommend natin kung ang mga kababayan natin na sa tingin nila ay hindi pasok sa budget nila yung presyo ng galunggong at kailangan may isda pa rin sa kanilang hapagkainan, nandiyan naman po ang tilapia at at ang bangus na pwedeng maging source ng kanilang protina. And of course, meron din po ibang mga marine fish na mas dihamak na mura din yung presyo, Ma'am Ann. Okay. Sir, mayroon din bang programa ang Department of Agriculture para matiyak na sapat at abot kaya ang supply ng mga alternatibong pagkain gaya po ng binabanggit nyo, itong tilapia, yung bangos, and even frozen fish products, lalo na ngayong mahal po itong Gigi. And speaking po itong pagmahal ng galunggong, in case na talagang tumaas ang presyo, are you considering or setting a price ceiling para doon? Well, yung price ceiling kasi pag pinag-usapan po natin yan ay DTA po ang may mandato dyan. So ang mandato po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay siguraduhin na may sapat na supply, na stable ang supply sa ating mga pamilihan. Doon po sa tanong ninyo kung may ano yung mga programa ng DEPFAR para po matiyak natin na abot kaya ang supply. So again, ang ano natin dyan, so it's a law of supply and demand. So kailangan agapan natin na talagang may sapat na supply. At yung layunin natin ito, dapat hindi lamang short term, kundi pang matagalan na target natin. So kapag pinag-usapan natin yan, yung pagpapalawak ng aquaculture industry sa Pilipinas, may mga programa tayong inilatag dyan like yung operationalization of legislated hatcheries. Yung pagpaparami po ng mga legislated hatcheries sa ating mga komunidad, sa ngayon nasa 57 legislated multi-species marine hatcheries and aquaculture facilities ang paggaganahin natin po para mas lumawak ang aquaculture industry. At kapag lumawak po itong industriya ng aquaculture, mas dadami po yung ating fish farmers, mas tataas ang ating production, talagang magkakaroon tayo ng sapat na supply sa ating mga palengke. Maliban po dyan, Ma'am Ani, siyempre yung pagpapalawak na natin ng ating mga mariculture parks, yung mga palaisdaan sa dagat. So itong mga ganitong programa po ay nakatuon ito doon sa pagpapalaki ng production natin when it comes to aquaculture. Kagaya nga nitong tilapia at bangus, and we're also exploring other aquaculture products, aquaculture commodities na maging commercial ang production nito. Like for example, yung locally grown and locally farmed pampano natin, mas pinalalawak po natin ang operations natin dyan. Nagkakaroon po tayo ng mga pagsaliksik pa para mas mapadali, mas mapalawak ang production nito mga ganitong fish species. So, ganun po natin nakikita, while there is an issue, itong ang pagtaas ng presyo ng mga ibang marine fish species, for example, itong galunggong, and gusto lang nating ilagay sa konteksto, like for example, ngayon, yung galunggong kasi, kaya ganun ang sitwasyon, may pagtaas, although may mga ginagawa po tayo dyan na stock-up measures, yung temporary importation para ma-augment yung local supply, nangyayari po naman ito dahil sa pagpapatupad po natin ng conservation measures, ito pong close fishing season. Pero naman po ito ay long-term din ang projection natin dito, ang vision natin nito kapag isinusulong natin ang mga ganitong conservation measures. In the future, ang vision natin ay mas mapanumbalik itong sigla ng ating mga marine fish species. Ibig sabihin makapag-repopulate sila, makapag-rehabilitate sila in terms of stocks, dahil may mga ginagawa tayong conservation measures. Okay. At this point, maitanong ko rin po sa inyo, Ginoong Nas, mayroon ba tayong mga inaasang darating na mga delayed import shipments ng mga isda? Once every year po na nagpapatupad po tayo ng close fishing season, nag-aalaw po ng importation ang Department of Agriculture. Again, sabi ko nga para ito po ay ma-augment yung supply po natin. And sa pagkakaalam ko po, meron po tayong
inilabas ang Department of Agriculture na Certificate of Necessity to Import para po dito sa yun nga sa pag-augment ng supply ng mga pelagic species, no. Is there any specific directives from the President sa Department of Agriculture upang tugunan itong mataas na presyo ng isda? Well, palagi naman po ang general guidance ng ating Pangulo, no, siguraduhin hindi lamang sa isda, kundi maging sa iba pang uri ng pagkain sa ating mga palengke. Yan naman po ay constant guidance ng Presidente na kailangan siguraduhin na sapat ang supply at stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin po sa ating mga palengke. At hindi lamang po isda. Okay, you made mention a while ago na yung bibigay po ng presyo ay nagagaling sa DTI. I just want you to educate us, the public also at the same time. Hindi ba kayo nagbibigay ng recommendation sa DTI na ito lang ang dapat o DTI mismo manggagaling sa kanila na ito ang dapat na presyo ng ating galunggong? I think there is also an interagency effort, no. The department collaborates also with other concerned agencies nga like the DTI po in terms of implementing these measures pagdating po dun sa stabilization ng presyo sa ating mga palengke. Okay. At this point, Sir Nas, baka mayroon pa kayo mga additional announcement and reminders dun sa ating mga mamimili na huwag silang magpanik, ha? May ginagawa ang inyong tanggapan para dito sa usaping ito. Go ahead, please. Yes, unang-una, napakaganda po nung pinag-usapan natin sa unang bahagi ng ating pag-uusap, yung alternatibong pagkukunan po ng protina, no. Sabihin natin na nakasanayan na ang barometer kasi nung nung presyohan ng isda sa palengke ay yung galunggong. Pero medyo nag-evolve na po ang sitwasyon, gumanda na po ang production ng ating aquaculture at napakagandang alternatibo na pong pagkuhanan ng source ng protina, ito pong tilapia at bangus. At kapag iniluto naman po natin ito ay talaga namang maraming putahe pwede tayong gawin dito sa mga isdang ito, yung tilapia, ginataang tilapia, yung bangus, paksiw na bangus. So subukan po natin. Wag lamang po yung nakasanayan natin dahil may mga alternatibo po tayo. Yun lamang po mga mamani. Okay. Sa panguna po ni Kuya Daniel Lason, kami po nagpapasalamat. Thank you very much for your time. Mr. Nas Briguera, and Chief Information Officer and spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang umaga muli po and keep safe. Good morning. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, naka-heightened alert na ang buong pwersa ng Police Regional Office ng Pro 5. Nasa mahigit 4,000 tauhan ang inaasang i-deploy sa matataong lugar ngayong papalapit na ang long holiday sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, Hataw Live. Jerry, marhay na aldaw sa imo. Sa mga lugar ba i-assign ang mga personnel ng Pro 5? Yes, Ani, magandang umaga. Tatauhan o babantayan ng mga kawani ng pamunuan ng Police Regional Office 5 ang mga mataong lugar gaya ng commercial districts, terminals, hubs, gayon din ang tourist destination, night markets, at gayon din ang mga pantalan dito sa Bicol Region. Busod nga yan ng papasok na long holiday at pagdami ng mga kababayan natin magsisiuwian at mamamasyal. Ilusad na ng pamunuan ng Police Regional Office o PRO 5 ang heightened security operations ngayong palapalit na ang long holiday. Bahagi ito ng programa ng pambansang pulisya at nationwide effort na masiguro ang kaligtasan, katahimikan at enjoyable celebration ng publiko. Ngayon nag-umpisa na ang holiday traffic busod ng pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal, airports, seaports na pauwi ng kanilang mga probinsya. Para matugunan ng pulisya pangangailangan sa seguridad, itatasan na ng pamunuan ng PRO 5 ang nasa 4,609 na mga taon na binubuo ng PRO 5 police officers, augmentation forces mula sa special units at mga miyembro ng advocacy support group at force multipliers.
Mas palalaksin pa ng mga otoridad ang police visibility sa mga high traffic areas gaya ng transport hub, major commercial center, recreational venues at mga holiday event location. Ayon kay PR5 Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, mas pinagtibay pa ng pulisya ang pakikipag-ugnayan sa mga local government units maging pag-monitor sa mga key areas para mapigilan ang anumang untoward incident. Patuloy pa din ang PNP sa pagsasagawa ng police operations para mahadlangan ang pagtaas ng krimen ngayong long holiday tulad ng pagnanakaw, scam at mga cyber-related threat. Hinihikayat din ng pulisya ang mga barangay officials na muling buhayin ang pagkapatrolya sa komunidad at isulong ang aktibong pag-uulat sa mga kahina-hinalang individual at aktibidad. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Bicol Region, Masbate City. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagplano ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City na gawing water sports destination ang mga ilog sa lungsod. Ayon kay Barangay Baikengon, Share Ronelio Gumapak, ang 5 kilometrong bahagi ng Bongkalalan River ay angkop para sa kayaking dahil sa maayos na daloy nito. Isinumiti na ni Gumapak ang proposal sa Tourism Committee ng City Council na magsasagawa ng inspeksyon sa December 16. Nakatakda rin ang ocular inspection sa December 10 para sa may planong pamahalaang lungsod takeover ng Gardens of Malasag Eco Village sa Kugman. Hataw Balita ngayon. Samantala, makakaasa ng job opportunity ang mga kabanatuenyo dahil sa itatayong Korean Agricultural Machinery Industry Complex sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Layunin ng proyekto na isulong ang lokal na paggawa ng mga makinarya at piyesa ng agricultural machineries na sumusuporta sa pagsisikap ng gobyerno na gawing moderno ang sektor ng agrikultura sa bansa. Si Danny Monar, humahataw. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga opisyal ng Pilipinas at Korea ang groundbreaking ng Korean Agricultural Machinery Industry Complex o CAMIC sa Cabanatuan City, Nueva Ecija netong December 10. Itatayo ang pasilidad sa 20 hektaryang lote sa Barangay Kalikid. Ayon sa lokal na pamahalaan, handang-handa ang lungsod bilang host dahil may sapat na kagamitan at access road para sa malalaking truck. Napili ng Korean investors ang lokasyon bilang mainam na pagtatayuan ng mga planta. Magsisimula ito sa 10 kumpanya na gagawa ng iba't ibang uri ng makinaryang pang-agrikultura. Inaasahang nasa 14 hanggang 15,000 trabaho ang malilikha nito na malaking tulong sa mga Cabanatuenyo. Ayon sa national government, ito ay bahagi ng pagsulong ng Administrasyong Marcos sa industrialisasyon at pag-unlad ng ekonomiya sa kanayunan. Ang proyekto ay may halagang $100 million, $80 million dito ay mula sa Korean investors at $20 million mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture at LGU Cabanatuan. Ayon sa PhilMec, layunin ng CAMIC na paigtingin ang lokal na paggawa at assembly ng agricultural machineries at parts para tulungan ang modernisasyon ng agrikultura ng bansa. These tools will help increase production, improve crop quality, and ultimately raise the income of our farmers. Gone are the days when our farmers will have to wait for the parts for their equipment. No more overpriced equipment. No more farmers left behind in farming technology. The importance of mechanization cannot be in agriculture cannot be overstressed. Marami po tayong mga karatig bansa na kung titignan nyo po ay talagang napakataas ng level of mechanization nila. Kaya't mas efficient sila. Mas mababa ang production cost, mas mababa ang pagbenta sa ating mga palengke at sa ganun mas malaki ang kinikita ng ating mga farmer. Kaya't napakahalaga na makapagbigay tayo ng magagandang gamit, magagandang equipment. Kasabay ng aktibidad ay ang pamamahagi ng iba't ibang uri ng makinarya sa mga magsasaka mula sa PhilMec sa ilalim ng ARCE program ng pamahalaan.
Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Danny Munar. Samantala na iligtas mula sa naglalagablab na sunog si Emily Manengo, pamangkin ng may-ari ng gusali, matapos lamunin ng apoy ang isang commercial establishment sa barangay Gizo, Mandaue City, kahapon December 10. Sa nakuhang video, makikita ang dramatikong pag-rescue ng mga responder habang inilalabas si Manengo mula sa nasusunog na gusali. Tampok din sa footage ang pigil hiningang sandali ng iligtas ng mga tauhan ng ang mga alagang aso ng pamilya mula sa gitna ng makapal na usok at umaalab na apoy. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng sunog. Balita ngayon. Samantala, dumadaing ang mga abaka farmers sa Catanduanes matapos masira ang kanilang mga pananim. Humihingi sila ng alternatibong hanap buhay dahil matagal pa bago sila muling makapaghaani. Si Dan Hersalia, humahataw. Nalalagay sa matinding pagsubok ang mga abaka farmers sa Catanduanes dahil sa malawakang pinsala sa kanilang mga pananim na kanilang pangunahing ikinabubuhay. Yan po na baka kami makairakan kamagtakaan ta barari, burunot so iba hanggang mga pananim nagkakaburunot. Ayon sa mga magsasaka, aabot pa ng 2 taon o higit pa bago muling makarecover ang kanilang tanim dahil sa tindi ng pinsala ng Bagyong Juan. Matagal yan ang pagtubo ka na baka. Dahil rugado talagang grabe. Baka mga 2 taon na yan. Sumubra pa. Yan nga niyon, napag-awanan kong yan dyan. Talagang maski maliit ararog pa sa nakin, nagkaturumba. O di, pipod-pod ko parang magbuhay uli. Yan ko kayan. Yun, medyo matagal talagang kayan na yan. Parang nagbagong tanom. Si Francis Tanyon na sa abaka lamang umaasa sa araw-araw na gastusin ay problemado kung saan kukuha ng pangtustos dahil hirap silang makahanap ng ibang trabaho. Ay wala naman ang ibang pag sakali man napapasok ka ng construction kung sa malaking kumpanya. Kung ano-ano panghihingiin sa'yo minsan hindi ka pa makakapasok. Kaya dito na lang talaga kami nakakapokus sa trabahong pang bundok. Kaya't panawagan ng mga magsasaka na mabigyan sila ng alternatibong hanap buhay habang hindi pa nakakabawi ang kanilang abaka. Kung pwede man po, ayan ang agad talaga lamang kami kitabang na kung ano man lamang ang kitao sa muyang bilang kabuhayan, may man tao day akong pamilya, makairakan kamugtakan, may mag-agum, gururang na kami. Ya, kung mairakan man lamang kami ni Presidente. Batay sa PhilFIDA, nasa 13,889 na magsasaka ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Juan sa Catanduanes. Dan Hersalia, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Dan Hersalia. Samantala, nakatakdang magpatupad ng mas mahigpit na pag-iingat ang lalawigan ng Albay matapos magbabala ang FIVOX sa mga pagbabagong naitala sa Bulkang Mayon na posibleng senyales ng bagong mababaw na magma. Si Alan Manansala, humahataw. Naglabas ng Preparedness Advisory ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC nitong Miyerkules matapos iulat ng FIVOX ang mga pagbabagong nagpapahiwatig ng presensya ng bagong mababaw na magma sa Bulkan Mayon. Sa Advisory number 2025-48, inatasan ni Albay Governor at PDRRMC Chair Noel Rosal ang mahigpit na pagbabawal ng lahat ng aktibidad sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone.
Kabilang na ang mountain climbing, ATV riding, orchid picking at pag-aani ng gulay. Pinakikilos din ni Rosal ang lahat ng DRRMC sa mga lungsod, munisipyo at barangay sa paligid ng Mayon upang tiyaking handa at tuloy-tuloy ang monitoring sa kani-kanilang nasasakupan. Ayon sa abiso, lahat ay dapat manatiling naka-heightened alert, mahigpit na magkoordina at immobilize ang kani-kanilang resources. Pinapayuhan rin ang publiko na manatiling alerto at mag-abang sa opisyal na updates mula sa PHIVOLCS at lokal na otoridad. Ayon sa PHIVOLCS, ang kasalukuyang pagbabago sa aktibidad ng Mayon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng rockfall incidents mula sa dating 3 hanggang 16 na beses kada araw. Alan Manansala, kumahataw sa balita ngayon. Mabalos, Alan Manansala mula po dyan sa Bicol, Maray na Aldao. Speaking of Maray na Aldao, sa ating mga kababayan na nariyan sa malapit sa Mayon Volcano, magandang umaga po, ingat lamang kayo. Sabi ni Adet, we have time na mag-shout out doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Maraming salamat dito po sa Pilipinas na lagi silang nakaabang. Ang aming pasasalamat po, hindi man namin kayo mabanggit. Maraming salamat ang aming pasasalamat. At ganun din sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga nakamonitor, salamat po sa Diyos. Lagi kayong nakatutok dito po sa Hataw Balita ngayon. Maraming salamat po. And syempre, babatiin natin ang lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga. Shout out sa mga taga-subaybay sa buong mundo. Syempre, Adet, yung mga kasama natin. Si Jose Ibanez. Thank you, Josa. Kasama natin syempre si Ian. Maraming salamat, Ian. Si JC. Thank you very much, JC. Si Belinda. Si Jen Javier. Maraming salamat. Belinda Aquino. Kasama si Rodrigo. Kasama si Igat. At syempre, nariyan din po si Justin. At si Thanos. Nakikita ko dyan si Thanos. Yung mga IT people natin. Yan. Si Arian. Nariyan si Jeremy. Nariyan si Berniel. Ayan. Nariyan si Lawrence. Nariyan si Arian. Nabanggit ko naman si Arian. Okay. Sa inyo pong lahat niyan. Magandang umaga. Cardo. At syempre mga kasambahay, yung mga nasa sa social media department. Happy birthday, Flor. Sis Flor. Happy birthday, Sis Chat Vergara. Ayan. Yung ating BP Ruth Soriano, magandang umaga po sa inyo. Si BP Joseph, babanggitin ko, laging nanonood. Pag hindi siya nabanggit. BP Joseph. Siyempre, shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Magandang umaga po again sa inyo at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At siyempre, yung ating pilot si Bernie, maraming salamat. At mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago 2:22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Shout out natin si Mami Beth Rason, si Brad Daddy at sa Mami Attorney Ruth, Attorney Mel, Attorney Fortesa, sa lahat ng mga abogado, magandang umaga. At syempre, si Ana at saka si Moy Moy, si George, ayan, nakahanda na sila, Grace Cassen and Mon Hokson. Mga kasambahay, again, yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Disyembre 2025. Sis Joy Banez, get well soon. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue,
UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Adet, maraming salamat. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubog, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Jaja, good morning. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.